Nako, ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Marcolita, binasag ang katahimikan. Nagsalita na po sa kabastusan ni Vice Ganda sa nakaraang concert divas na pati ho tayong mga Duterte diehard supporters. Si former President Duterte ay nabiktima ng pambabastos ng naturang komedyante. At ayon kay Kong Marcolita, napakawalang hiya umano itong si Petrang Caballo. At ayon pa nga sa kanya, baka DG Plus pa daw ang nag-sponsor ng naturang concert dahil po endorser po itong si Petrang Caballo sa online gaming. Yari talaga, ang karma talaga minsan ay bigla-biglang darating. Sabi ko na nga ho talagang magre-react po itong si Kong Marcolita sa ginagawa ho nitong si Vice Gandang pambabastos. Lahat po na-distorbo dahil sa kanyang kabastusan. Kaso ang problema, hindi nyo naman po itong pupwedeng takasan. At damay po itong DG Plus dahil nag-imbestiga na po ngayon ang Senado patungkol sa mga online gambling. Damay, panigurado, hindi ho ito titigilan ni Senator Marcolita. Senator Marcolita, no? Kasi may Kong Marcolita din nasa Senado. Ito, Senador Marcolita. Senador Marcolita, at hanggat hindi ho mapanagot itong mga online company kung merong kasalanan, patay ka dyan, Vice Ganda. Wala na, ganun talaga ang buhay, tikla. Ganun talaga ang buhay, minsan nasa ibabaw, minsan ay sa ibaba. Pag ikaw ng bastos, paniguradong may suklik ang karma. Kaya ito na nga ho, nakalain mo ba naman na talagang sasagutin po ni Kong Marcolita itong si Vice Ganda? Paano ba ho nagsimula? Ito, meron po akong pinipli na video kamakailan, no? Pero i-play po muli natin para mapanood po ninyo kung paano binastos ni Vice Ganda itong si Senador Marcolita sa kanyang concert divas. Patay ka dyan, no? Hindi talaga ho ito tatantanan. Panoorin po muna natin, mga bisdak. Ito yun. Nasaan ba yun? Nasaan ka na yan? Nasaan ka na? Ito, mga bisdak, panoorin natin. Wow, Senator Chris, tawang-tawa. Wow, sige nga, titignan mo nga si Marcoleta. Tingnan ko kung matatawa ka. Ayan, wow, Senador Grace, tawang-tawa. Sige nga, titingnan mo nga si Marcolita kung matatawa ka, patay ka dyan. Inaatake yung personalidad ni karakter ni Kong Marcolita. Kasi nga, alam naman natin si Senador Marcolita, hindi na pa Kong Marcolita. Alam naman natin yung karakter ni Senador Marcolita, talagang nakasimangot po yan, seryoso po yan. Na-meet ko na po yung personal, ganun ho talaga. Ang problema, ginamit po ni Vice Ganda sa kanyang concert sa pamamagitan ng pambabastos. Grabe talaga itong Petrang Caballo ho na ito. Ngayon, ang pag-akala po natin, hindi po ito papansinin ni Senador Marcolita. Ngayon, hito po kayo dahil meron palang nangyayaring investigasyon patungkol po dito sa online gambling dyan sa Senado. Ongoing po ito kanina Narito po ang naturang kaganapan ho. Pisahan natin para at least guided tayong lahat. Patungkol po sa online gambling na kung saan endorser din po itong si Vice Ganda ng DG Plus online gambling. Ito. Ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalat po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin. Teka lang
Yung Iglesia ni Cristo ba, hindi ako Iglesia ni Cristo, ako po yung nagtatanong, no? Pag meron po ba kayong nakikitang nagsusugal, kasi ayon kay Kung Marcolita, matitiwalag ba ho agad kayo? Or meron talagang due process pa na may warning, verbal warning at tiwalag na? At ano po yung mga klaseng sugal na hindi po pwede sa INC? Lahat ba? Kasi meron ding sugal, parang Caracross, mga bingo, tung-its, ito online gambling, meron ding sabong, di ba? Lahat ba ng klaseng sugal ay pinagbabawal sa Iglesia ni Cristo ay titiwalag po ba? Ako po ay nagtatanong lang ho, kasi ayon kay Marcolita, kung Senador Marcolita, hindi ho po pwede talaga sa INC yan. Okay, tuloy po. Gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Di ba, total ban? Nori total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy, but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR, that's franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for the respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri. A funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan ito? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number 1, gusto ko rin iban niya. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social problem. Ogre, siguro.
Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat, pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Okay, bago po riyan, no? Kasi nga, nakakalungkot dahil itong online gambling under Marcos admin, hindi na po namomonitor ito para sa akin, nakikita ko dito. Hinahayaan na lang, oh. Kasi mismong Malacanang ang sabi, hindi po sila pabor na talagang tanggalin na po, maband na talaga yung online gambling sa ating bansa. At ito nga po ay pinagmumulan ng isang addiction. No? Okay lang sana kung maa-addict po dito sa online gambling ay yung medyo mga mayayaman, no? Hindi yung mga mahihirap kagaya ng jeepney driver, mga ordinaryong empleyado, nag-i-scatter, yung iba, sangla yung asawa. Ang masaklap pa dyan, yung mga bata. Kasi pwedeng maka-access yung mga bata sa naturang online gambling. Basta meron ka lang e-wallet, ayan na, pwede ka nang maglaro ng mga ganyang klaseng laro. Yung mga ino-endorso ni Pitrang Caballo. Kaya dapat band na lang to, Senador Marcolita. Kung kailangan ng pundo sa mga matatama ang ahensya, siguro yung confidential funds na lang, intelligence funds ni Bongbong, bawasan na lang yung 10.7 billion pesos, doon na lang mapunta. Yung mga pork barrel ng mga kongresista, talagang tanggalin na ho yan. Pero, dapat populisin din ng gobyerno, parusahan yung mga may-ari ng kumpanya nito. Gaya ng kumpanya ni Pitrang Caballo. Dahil parang wala po silang control dyan eh. Lahat, pati bata, pwede maglaro. Dapat sana, meron man sanang age limit yan at magkano yung pwedeng minimum na itaya para hindi malulong ang mga kabataan at yung mga kita, kapiranggut lang, mga driver, kapiranggut lang ng kita. Sana ang minimum na pusta dyan, 100,000. Oh, para sa akin, oh. O sige, wag mong iban. Pero ang minimum na pusta dyan, 100,000. Ewan ko lang kaya kung may maglaro pang mahihirap dyan. Ang tanga mo nang mahihirap pa kung maglaro ka dyan. 100,000 minimum pusta. Ganun na lang ho siguro kung hindi ninyo ibabandang tuluyan yan. Di 100,000 minimum na pusta. Sino bang pupusta dyan? Di mga milyonaryo lang. Tuloy ho. Siguro po, kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Aha. Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Pinansin mo, no? Hindi pa nabanggit yung DG Plus yan. 4 lang yung binanggit niya dyan, di ba? Pero talagang naputukan dito si Pitrang Caballo eh. Dali yung DG Plus dito. Pakinggan po natin, no? So, Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Your Honor, amin pong isusumite ang 2 uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag na mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies,
isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yun sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong Stop muna tayo dyan, no? Sobrang daming gambling company itong Pilipinas under Marcos admin. Bakit nagkaganito? Samantala, yung Pogo-Pogo ni Pogo, pinag-anuhan ninyo, pinag-initan, na ang naglalaro lang doon ay mga inchik. Walang Pilipinong naglalaro doon eh. Mga dayuhan. Pero pinag-iinitan nila. No? Pinasara talaga. Ang tiningnan mo, malaking tulong yun, no? Lalo na nung pandemya, panahon ni Tatay Digong, nakatulong talaga yung Pogo. Pero ito, online gambling, maraming mga kumpanya ngayon, merong online gambling, tapos ang nagsusugal nito, tayo, mga Pilipino, bata pa nga. Yung iba, naprinda pa yung asawa, nasangla pa. Na double standards, hindi ko maintindihan ng gobyernong Marcos, ang dami na pong ganito. Kaya pa kaya nilang anuhin ito kasi yung mga pahayag ni Bongbong Marcos ay sabi niya, hindi daw problema yung online gambling. Ang problema daw yung mga naa-addict eh. Mga addict sa online gambling, yan daw ang problema. Patay tayo dyan. Ano bang dahilan? Cause and effect, di ba? Ano ba yung dahilan ng pagka-addict, pagkalulong sa bisyong sugal, scattered online gambling, itong taong ito? Di ba yung mga gambling company na nag-ooperate ngayon sa bansang ito, di patigil mo na lang ho yan. Tuloy po natin. PB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito na. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Patay. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Patay ka ba? Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. So yung DG Plus Vice Ganda, di ba? Endorser yan eh. Buliliaso kayo ngayon. Mahahanapan talaga kayo ng butas. Nang dahil kayo kay Pitrang Kabayo, mali na ngayon ng DG Plus. No? Dapat tiningnan nila, bakit natin dinadamay si Senador Marcolita? Yung ibang mga Duterte dyan, na mga senador, hindi pa nga nabanggit si Tatay Digong dyan sa nangyayari dyan. Ito si Marcolita. Ang sabi niya, mukhang ang may sponsor ng naturang concert kung saan binabastos si former President Duterte at binabastos si Senator Marcolita ay di amuno itong DG Plus. Na-endorser si Vice Ganda. Di karma. Nung patahimik-tahimik lang ang mga ibang Duterte senador sa ginawa kay Tatay Digong, pero hito, si Senador Marcolita, yari ka, Vice Ganda. Ayaw ko na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Ayan! Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order lahat to e-wallet platforms. Correct. To deny links to all these game
online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Patay. Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Ay, So temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Ayan na. Dali. Dali ang DigiPlus ni Pitrang Kabayo. Ala na, ito na ho, yun eh. Nagalaw na ang baso ni Senador Marcolita. Hindi ho ito tatantanan talaga. Kailangan alamin daw kung sino ang may-ari ng mga kumpanyang ito. Kasi nga ho, ang ginagawa ng mga ganyang klaseng gambling company, nakakalungkot, ang ginagamit nila mga influencer. Kaya nga sabi ni Senador Marcolita, madaling dumadamit, lumalawak ang ganitong klaseng kumpanya eh. Dahil gumagamit sila ng mga influencer. Isa na riyan si Vice Ganda. Influencer, ganda ng Game Zone. Ang bagong responsible gaming advocate, buang. Meron bang responsible gaming advocate? Wala, oy. Gambling dyan eh. Tinuturuan mo ang mga Pilipino magsugal. Anong responsible gambling? Responsible gaming advocate. Pag pumasok ka dyan, natural, hindi ka responsable. Kasi tinuturuan mo magsugal ang taong bayan. Di ba nakakasira ang sugal? Galing lang sa bunganga ni Vice Ganda eh. Dali ito guys. Panigurado, ibabaon to ni Senador Marcolita. Karma is real nga, ika nga. Walang hiya, sabi ni Senador Marcolita. Walang hiyang taong iyon. Yan tayo. Para makapagpatawa, para kumita, gagamit ng ibang personalidad, ang problema, yung tinira mo, nag-react. Hindi pa nga natin hinihintay pa nga ho natin yung persona non grata ng Davao City Council. Pero ito, tinira ka talaga mismong sa Senate hearing. At malamang, baka naku, patay kapag naimbita ka dyan sa Senado. Kasi, ang sabi ni Senador Marcolita, ang sponsor daw ng concert ni Pitrang Kabayo ay DigiPlus. So ngayon, ipapatawag yung DigiPlus, ipapatawag si Vice Ganda dyan, aray ko, tibag. Magsalita ka, magsabi ka ng totoo. Oh, bakit mo ginawa mo kaming pulutan ni former President Duterte? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Yan ang pinakamalaking tanong dyan. Ano ba ang kasalanan ni former President Duterte at kasalanan ni Kong Marcolita? Bakit ginawa niyang pulutan dyan sa concert niya at binabastos niya? Baka sasabihin ni Vice Ganda, sabi si BN, ruko-ruko ka. Yung ibig sabihin na wala ng prangkisa, ay kagagawan din ng kumpanya mo yan. So, huwag mo syadong dibdibin. O ngayon, mapapahama ka ngayon. Ako, malamang sa malamang to guys, ipapatawag talaga to sa Senado. Magiging resource person siya. Pero manginginig yung yagbols nito. Ang tanong, may yagbols ba? Kasi, ayan man ang pinag-uusapan. Online gambling. Siya man yung endorser. Ito, ginagamit kasi ng mga kumpanya na yan, yung mga sikat na artista, mga influencer. Yung mga entertainment vloggers na sikat, ito naman mga artista. Dapat ipatawag dyan si Tito Soto eh. Big Soto, di ba? Patawag din si Joey De Leon, Yolo Pascual, Vice Ganda, Ivana. Si Ivana man, nagpo-promote ba ng online gambling? Sorry, correct me if I am wrong. Yung mga iba na banggit ko, nagpo-promote yun. Ang lalaki ng mga billboards nila eh. Sa EDSA, nagpo-promote ng online gambling. Na dapat ito ay maparusahan. Hindi ko nga maintindihan eh. Itong si Vice Ganda, mayroon palang lumalabas
ng mga video noon na sinasabi niya, itong pagsusugal ay nakakasira at nakakapangit ang buhay ng tao. Pero bakit mo pinopromote ngayon? Ito, pipli ko lang po yung video na yun. Teka lang. Nasaan ba yun? Ito meron talaga, oo. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ang ganda-ganda ng buhay. Sinabi mo nakakapangit ng buhay, sugal at droga. Wala kang nakikitang nagsugal na ang ganda-ganda ng buhay. Sana pinandigan mo yun, pitrang kabayo ka. So ngayon, ito? Ba't ka nag-promote? Nilagay mo ang bagong responsible gaming advocate. Sana nanindigan ka na lang nung sinabi mo na nakakasira ng buhay ang sugal at droga. Totoo naman talaga yan. Nakakasira po ng buhay ang sugal at droga. Yan ang tinatawag na salot. Kung ikaw nagpo-promote ka, salot ka rin, di ang pangit mo rin. Pangit naman talaga, sabi nga ni Bibi Gandang Hari, hindi yan dapat tawaging vice ganda. Dapat vice tanda. Dapat vice ngit pa. Yan dapat yung terminong gagamitin niya eh. Ayan Sinabi mo nakakapangit ng buhay. Sinabi mo na wala kang nakita na nagsusugal na gumaganda ang buhay, pero bakit nagpo-promote ka? Dahil sa pera. So ngayon, kinakarma ka na ngayon, dahil nag-iimbestiga ang Senado patungkol dyan sa mga online gambling, sama ka dito, sir. Saba ka diri. Saba ka diri. Dali ka. Ako, totoo, tama. Talagang nakakapangit ang sugal.